Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan
ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal at dakila sa lahat, dakilang El Shaddai, ang aming amang nasa langit. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, dumadalangin po kami, Ama, na habang kami naririto sa bansa pong ito, dumadalangin kami na kami po'y pagkalooban mo ng liwanag na nagmumula po sa iyo. Na habang kami naririto, makapamuhay po kami, O Diyos, na ayon sa iyong kalooban, ang banal mong katwiran ang patuloy po naming lakaran, at ang lahat ng gampanin po namin, O Diyos, habang kami naririto sa dako pong ito, Diyos, dalangin po namin, magampanan po namin, dakilang Diyos, na naaayon lahat sa iyong banal na kalooban. Kaya madalangin po namin ang liwanag na iyan, O Diyos, dalhin mo sa amin sa mga sandaling ito, sa pamamagitan ng iyong mga salitang aming pakikinggan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, naging na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Pag-asa. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 1, Kabanata 2, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon,
na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya niya lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyan at mera. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Diyos na buhay. Bigay natin po sa Kanya mainam na papuri, smita ng palakpak na iyan. Glory to God. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Okay. Lahat na nagmamahal, pwede nang maupo. Muli po, isang magandang hapon po at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Muli salamat sa Panginoon at narito na naman tayo nagkakatipon at ang kanyang mabuting balita ay patuloy pong mahayag at makarating sa bawat isa po sa atin nang tayo po'y patuloy magtaglay ng liwanag na galing sa Diyos at makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa Ebanghelyo po natin, madalas na po natin ito napapakinggan, ang tawag minsan dito ay tatlong hari. Tatlo po ang tawag sa kanila. Subalit mga kapatid sa ating Penso Kristo, yung tatlong mago po na ito, yung tatlong pantas na ito mga kapatid, meron silang mithiin ng oras po na yan, at ang tanging mithiin po nila ay makita ang hari ng mga hari. Amen? Ang mithiin nila ay makita ang hari ng mga hari at sambahin ang hari pong ito. Amen? Ang haring isinilang. Na kung saan po sila po ay nababasa po nila ang mga nangyayari sa pamamagitan ng mga bituin. Nababasa nila yung mga nangyayari o nagaganap sa pamamagitan po ng bituin ng mga tao pong ito. Kaya nalaman nila nung panahon na iyan na ang hari po ng Israel, ng mga Hudyo po, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo ay isinilang na. Isinilang na. Kaya ito po yung kanila na kung saan hinangad na makita. Amen? Yung nakikita ba ng tatlong pantas na ito, yung nais nilang makita na hari ng mga hari, gusto nyo rin hubang makita? Sinong gustong makita siya?
Tingnan mo yung katabi mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah, glory to God. Sa Ebanghelyo po natin, at ang panauhin, yung sanggol na isinilang na si Jesucristo, ang hari ng mga hari, yung mga magulang ng ating Panginoong Jesucristo. Po doon sa Ebanghelyo, merong isang bida po roon. Sino po yon? Ang bida po rito, mga kapatid, ay yung tala. Yung tala po. Bakit po? Sapagkat ang tala ang nagdala doon sa 3 pantas sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sila po ang nagdala po doon, yung tala po na ito, ang nagdala po doon sa 3 pantas sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, ano ba yung tala na yon? Ang sabi po nila, nakita namin ang kanyang tala. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nakita namin ang kanyang tala. Yung tala na yon, mga kapatid, ay nagsisimbolo ng liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At ano yung taglay na liwanag ng talang iyon? Yun po ay liwanag na nagdadala sa tao sa ating Panginoong Hesukristo, liwanag na nagdadala sa tao palapit sa Diyos. Amen. Liwanag na nagdadala sa tao para na kung saan, mga kapatid, ang taong ito ay turuan sumamba sa tunay na Diyos. Liwanag na nagdadala sa tao upang ang tao ay maghandog at magpasalamat sa Diyos. Natanglawan na ba tayo ng liwanag na to? Ito bang liwanag na tumatanglaw sa atin? Inilalapit ba tayo ng liwanag na ito sa Diyos? Tinuturuan ba tayo nito sumamba sa Diyos? Tinuturuan ba tayo nito maghandog at magpasalamat sa Diyos? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Mapalad ka kung ang liwanag na ito ang siyang tumatanglaw sa buhay mo, sa buhay natin. Dahil ito ang liwanag na kung saan dadalhin kanya sa pagpapala o sa pangako ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, dadalhin ka ng liwanag na ito sa tamang landas para na kung saan masumpungan mo ng lubusan ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Yan po ang liwanag na iyan, mga kapatid, liwanag na kung saan tumanglaw doon sa puso ng 3 pantas upang, mga kapatid, ay masumpungan nila sa kanilang paghahanap. Ito yung liwanag na tumatanglaw sa puso po nila para marating nila ang ating Panginoong Hesukristo. Para marating po nila ang ating Panginoon. At dalangin natin, hindi lang sa ating naririto ngayon, ang liwanag na ito ay maging tanglaw, kundi maging sa ating mga mahal sa buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Ito po yung liwanag na nagbibigay sa tao, na gumabay doon sa mga pantas para na kung sa anong oras na yan ay buong puso nilang mahanap. Amen. Buong puso po nilang hanapin ang ating Jesucristo. Kasi ang sabi sa Jeremiah, nung manakaraang linggo po, ang sabi po, mga kapatid, sa Jeremiah chapter 29 verse 13, ang sabi po dyan, masusumpungan mo lang ang Diyos kung buong puso mo siyang hahanapin. Buong pusong paghahanap. Amen? Ano ba yung buong pusong paghahanap?
buong pusong may pagkauhaw sa Diyos. Amen. Buong pusong nauuhaw sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang buong puso na kung saan may nararanasan ang pagkauhaw sa ating Diyos, yan yung puso na kung saan nasasabi niya sa kanyang sarili, kulang ang buhay ko kapag wala ang Diyos. Hindi buo ang buhay ko kapag wala si Heso Kristo sa buhay ko. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. May naririnig ako noon pang mga kwento. Alam ko naman, narinig nyo na rin po ito. Amen? Na noon, mayroon daw sikat na artista sa ibang bansa. Na yung sikat na artista po nito, mga kapatid, ay, ang sabi nga po, mayaman naman, na sa tingin ng mga tao, andoon na ang lahat sa kanya. Amen? Hindi na nagkukulang. Pero yung artista daw na ito ay nagpakamatay. Nagpakamatay po siya. At nung siya'y nagpakamatay, may natagpuan yung sulat niya na ang sinasabi doon sa sulat niya, my life is empty. Pero sa tingin ng mga tao, tila baga naman ay wala nang hahanap-hanapin pa. Pero bakit nasabi niya iyon? Ba't nasabi niya iyon? Na tila baga nasabi niya, my life is empty. Ang lugar ng Diyos sa puso ng tao, ang lugar ng Diyos sa puso ng tao ay hindi mo pwedeng palitan ng anumang yaman at bagay mayroon sa mundong ito. Kahit anong mayroon sa mundong ito na gusto mo ipuno diyan, kapag wala ang Diyos sa buhay ng tao, may kulang sa buhay po natin. Malaking kakulangan iyan sa buhay ng taong nabubuhay sa daigdig na ito sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang tao po na kung saan buong pusong hinahanap ang ating Panginoong Heso Kristo, yan yung taong punong-puno ng pagkauhaw na makasama ang Diyos sa buhay niya. Amen. Nasumpungan na ba natin ito? Dinala kayo ng Diyos sa gawain pong ito sapagkat naririto ang ating Diyos. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Yan ang unang mensaheng narinig ko nung ako'y tawagin sa gawaing ito. Ang sabi ni Brother Mike, may mga kapatid tayo naririto ngayon, hindi alam kung saan pupunta. May mga kapatid tayo naririto ngayon na, ang sabi po ni Brother Mike sa mensahe po na yon, ang sabi niya, hindi alam kung saan tutungo. Pero ang sabi niya, kapatid, hindi ka nagkamali ng iyong pinuntahan ngayon. Kapatid na naghahanap ng pagmamahal. Pero ang sabi niya, hindi ka nagkamali ng pinuntahan mo. Dito, iwan ka man ng sino man, iwan ka man ng lahat sa buhay mo. Dito ang sabi niya, may Diyos na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Yan yung mensahe noon na una ko marinig na sabi ko, parang ako ang kinakausap. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Yan, nung marinig ko po na sa lugar na yon, sa gawain na to ng ating dakilang El Shaddai, may Diyos na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Kalimutan ka man ng tao, ang sabi niya, dito may Diyos na hindi ka lilimutin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yun ang araw na kung saan naranasan ko na ang puso ko'y napuno ng kagalakan. Bakit po? Si Brother Edgar umiiyak, umuuwing umiiyak. Hindi naman nasaktan. Amen? Pero noong oras na yan,
punong-puno ng kagalakan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa po, buong pusong paghahanap. Ito po yung puso na kung saan kagalakan po na hanapin at makasama ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi po sa sulat po sa aklat ng mga ngaral, ang sabi po na may akda ng mga ngaral at ang may akda niya na isang taong nabuhay mayaman dito sa daigdig na ito, si Haring Solomon. Na ang sabi ni Haring Solomon, kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ang sinuman. Amen? Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Kaya dito po sa ating Panginoong Jesucristo, ang tao po'y punong-puno ng kagalakan, ang buong pusong hinahanap ang Panginoong Jesus, taong punong-puno ng kagalakan ang puso niya na makasama ang ating Jesucristo sapagkat may natatanaw siyang pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Ang pinakamalungkot na buhay sa mundo, yung wala kang nakikitang pag-asa. Amen. Pero kapag ang iyong pananaw o paningin ay nakatuon dito sa ating Panginoong Jesucristo, tulad po ng mga pantas na ito, mga kapatid, mapupuno ng kagalakan ang puso mo dahil kay Kristo may tiyak na pag-asa ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Yan ang sinasabi ni Padre Radje po. Habang may buhay, may pag-asa. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa aklat po ng awit, si Haring David po mga kapatid, ang sabi nga po dyan, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Amen? Pero dumating po sa buhay ni Haring David ang kalungkutan. At kailan dumating yung kalungkutan sa buhay niya? Nung si Haring David ay nagkasala. Amen? Nung siya'y nagkasala, mga kapatid, itong sinasabi po rito, ako ay linisin sa sala ako'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin. Lahat kong nagawang masamay, pawiin. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Yung mga kasalanan na ito ang nagbigay ng kalungkutan kay Haring David. Bakit po? Kasi ito ang naglayo sa kanya sa Diyos. Amen? At ang sabi ni Haring David, ibalik mo sa akin yung kagalakan ng iyong pagliligtas. Pagliligtas. Yung kagalakan ng iyong pagliligtas na alam ni Haring David, muli lang mararanasan niya ang kagalakan sa buhay niya sa oras na muli niyang makasama ang Diyos kapag siya'y pinatawad sa kanyang kasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. At ito ang kailangan ng bawat isa po sa atin mga kapatid. Amen? Buong pusong paghahanap sa Diyos at ang taong buong pusong naghahanap sa Diyos, taong tinatalikuran ang alam niyang gawang hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen. Kapag yan ay ginagawa natin, talikuran ang mga bagay na yan, nasumpungan mo nga ang Panginoong Hesus. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. May tala na nagdala. Yung liwanag ng tala ang gumabay sa 3 pantas para makarating sa ating Panginoong Hesukristo. Mayroong kwento ay ganito ang kwento po. Hihiramin ko lang yung kwentong iyon. Ikukwento ko rin sa inyo. Pero baka narinig nyo na to. Ano, itutuloy ko pa ba? Sige. Mahaba-haba lang kasi. Siguro mga alas 5 matatapos na rin tayo. Okay lang, sige. Ay kita ko naman. Handa naman kayo makinig at magtiyaga. May tao na kung saan, nung isilang ang Panginoong Hesus, minithi niyang makita ang Panginoong Hesukristo. Minithi niya makita ng taong ito ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil nung oras na yan, mayroon siyang daladalang handog na ginto para sa ating Panginoon.
Kaya nung mabalitaan niyang isinilang na po ang Panginoong Hesukristo, ang hari ng mga hari, tulad ng mga pantas, hinanap niya rin. Hinanap niya rin. Nagtanong-tanong siya kung saan isinilang ang hari po na to, ang ating Panginoong Hesukristo. Nabalitaan niya na sa Bethlehem. Sa kakatanong niya, nalaman niya kung saan isinilang. Pinuntahan niya. Ang problema lang, pagdating niya doon sa Bethlehem, wala na ang Panginoong Jesus. Itinakas na ng kanyang mga magulang at dinala po sa Saikong. Sabi ni Father kanina. Saan dinala? Kanina, dinala po, ang sabi po ni Father, dinala sa Ehipto. Amen. Dinala ng kanyang mga magulang kasi pinagtatangkaan ni Herodes ang buhay ng bata pong ito. Wala na po doon ang ating Panginoon. Nagtanong-tanong siya kung saan ang ating Jesucristo dinala. Nabalitaan niya, dinala sa Ehipto. Kanina sabi ni Father, hindi sila taga roon. Amen? Hindi ganun kadaling hanapin ito. Hindi ganun kadaling hanapin. Pumunta ka sa mga probinsya po natin sa Pinas. Pag sinabing probinsya ng Iloilo, ilang bayan iyan? Amen. Pagdating doon sa isang bayan, ilang barangay yan? Amen. Napakarami matagal mga kapatid. At pag sinabi po siguro ng tao na to, nasaan po si Jesus ang hari ng mga Hudyo, abay hindi kikilanli niyan doon sa Ehipto. Amen. Hindi kilala yan doon, mga kapatid, sa Panginoong Jesus. Ang tagal niyang hinanap doon, tumanda na siya doon. Hindi niya nasumpungan doon ang Panginoong Jesus. Hanggang isang araw, nakarinig siya ng balita na sa Jerusalem po o sa Israel, may taong nangangaral ng salita ng Diyos at ang mga taong nakakapakinig ay nagbabalik loob sa Diyos. Nung mabalitaan niya ito, ang sabi niya, walang propeta sa Israel. At ang pwede lang gumawa niyan na kung saan para ang tao'y makapakinig ng salita ng Diyos at makapagbalik loob sa Diyos maliban kay Hesus Kristo. Kaya bumalik siya, matanda na. Tingnan niyo po, bata pa, si Kristo nangangaral na, 30 years old na yon. Amen? Matanda na siya. Pagdating niya po sa Israel po, hinanap niya ang ating Panginoon. Ang Panginoon nung panahon na yan, nagpapagaling ng may karamdaman. Pinagaling niya yung may ketong. Nung mabalitaan niya may pinagaling, isang ketongin po, hindi pinandirihan, hinipo, ang sabi niya, yung hari lang na yan ang pwedeng gumawa noon. Amen? Nung marinig niya ito, pinuntahan niya. Kaso pagdating niya doon, wala na doon ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus, napunta na po doon sa Capernaum at pinagaling yung alipin ng kapitang Romano. Nung mabalitaan niya, punta na naman siya doon. Ang problema, wala na doon ang Panginoon. Nasa bahay na naman ni Pedro. Pinagaling yung biyanan ni Pedro. Nung mabalitaan niya, punta na naman siya doon. Pagdating niya doon, wala na ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay naruroon sa lugar na tinatawag Gadareno, lugar na yon na kung saan nagpalaya siya doon sa isang tao na nagpalaya sa isang taong inaalipin ng masamang espiritu. Nung mabalitaan niya doon ng Panginoon, punta na naman siya. Ang problema po, hindi niya naabutan ang ating Panginoong Hesukristo. Wala na naman po doon ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo, ando doon naman sa isang lugar, pinagaling yung paralitikong pasan-pasan ng 4 na tao. Kung saan niya mabalitaan, ang ating Panginoong Hesus naruroon, sinusundan niya. Pero hindi sila nagpapang-abot. Sa kanyang kasusunod sa Panginoong Hesus, sabi ko sa inyo, buong ebanghelyo ito eh. Sa kanyang kasusunod, may nadaanan siyang mag-ina.
na yung mag-ina na ito, yung anak niya may sakit, wala lang pampagamot. Lumapit po sa kanya na nagmamakaawa na kung saan tulungan siyang ipagamot yung kanyang anak. Subalit yung ina na yon, wala man lang pampagamot. Ang ginawa po ng taong ito, yung kanyang isang ginto, ibinigay doon sa ina. Para na yung anak niya nung sandali na yon na may karamdaman, ay maipagamot. Nung maibigay niya ito, ang Panginoon naman, ang tao na to, ay nagpatuloy na naman. Kung saan niya mabalitaan ng Panginoong Hesus, punta siya roon. Nabalitaan niya ang Panginoong Hesukristo, ay nagpapakain ng 5,000. Mababasa natin yan sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata ay 14. Nagpapakain ng 5,000 ang Panginoong Hesus. Kung saan ang Panginoong Hesus nagpakain ng 5,000, pinuntahan niya. Kaso pagdating niya doon, wala na ang Panginoon. Tumawid na naman sa kabilang ibayo. Sa chapter 15 po, ang Panginoong Hesus nagpakain sa 4,000. Nagpakain ang Panginoong Hesus, pinuntahan niya na naman. Ang problema, wala na doon ang Panginoon. Wala na. Matanda na siya, nangihina na po siya. Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kung saan naririnig niya naroroon si Kristo, nagpapatuloy siya, buong puso niyang sinusundan, hinahanap ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, may nakita siyang matanda, nadaanan siyang matanda, nakaupo sa isang tabi na nanghihina. Tinanong niya, ang sabi ng matanda, nagugutom ako. Humihingi yung matanda ng pagkain, pero wala siyang maibigay. Ang sabi niya na lang, ito na lang ang ibibigay ko sa iyo. Itong isang baretang ginto na dala-dala ko, na ihahandog ko kay Kristo, ibibigay ko sa iyo para makabili ka ng pagkain mo. Ibinigay niya po iyon. Pagtapos niya ibigay, matulungan iyon, tuloy na naman siya. Hinahanap niyang ating Kristo. Kung saan mabalitaan ng Panginoong Hesus, pumupunta ang tao pong ito. Nabalitaan niya ang Panginoong Hesukristo, ay iniligtas yung babaeng, tawag nito, nahuli sa pangangalo niya. Pakikiapid. Nabalitaan niya yung ginawa ng Panginoong Hesus kung paano niya iniligtas sa kamay ng mga taong nais bumato sa babaeng iyon. Iniligtas ng Panginoong Hesus. Nung mabalitaan niya na andudo ng Panginoon sa lugar na iyon, pumunta siya roon. Matanda na po siya, mga kapatid. Pagdating niya po roon, wala na ang Panginoong Hesukristo. Nabalitaan niya na si Hesukristo'y ipapako na sa krus. Ipapako na sa krus ang Panginoon. Sinundan niya kung saan ito dadalhin para ipako. Dahil sa matanda at mahina na, hindi na madali sa kanya ang ganon kadaling abutin at hanapin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi na ganon kadali, mga kapatid. Nakita niya ang Panginoon. Sa huling sandali, nakita niya sa katagal-tagalan ng paghahanap niya at pagsunod sa Panginoong Hesus, nakita niya ang ating Panginoong Hesukristo sa malayo, nakapako na sa krus. Nakapako na ang Panginoon sa krus. At nung sandali pong iyan, may isang bata sa dami ng tao na kung saan po ay, nung sandali na yan sa dami ng tao na kung saan naghihintay doon, kasama po doon, pinapanood ang ating Panginoong Hesukristo, may isang batang nahuli na nagnakaw. Nahuli ng mga sundalo. At ang parusa sa batang iyon ay kamatayan. Ang ginawa po ng tao na iyon, na makita niya nung bata na nahuli po ng mga sundalo at ang tanging hatol ay kamatayan, ang sabi po ng taong iyon, huwag nyo na lang siyang patayin. Babayaran ko na lang yung kanyang ninakaw. Ang ginawa niya, yung kanyang kahuli-hulihang ginto, ibinigay niya sa mga kawal para lang palayain
ang bata pong iyon. Ibinigay niya. Ngayon, nagpatuloy siya. Natatanaw niya sa Jesus sa malayo, nakapako sa krus. Nagpatuloy siya palapit sa Panginoong Jesus. Pagdating niya sa paanan ng krus ng Panginoong Jesus, wala na ang Panginoon, nailibing na. Sa sobrang pagod at panghihina, napaupo siya doon sa isang tabi at ang sabi niya, sayang, hindi ko na makikita sa Jesucristo. Makita ko man siya, wala na ring saysay kasi wala na rin yung gintong ihahandog ko sa Kanya. Kaya nung sandali na yan, sa Kanyang pamamahinga nung sandali na yan, napaidlip o napapikit ang taong na to, sabi niya, mamamatay na lang ako, hindi ko nakita si Kristo. At kung makita ko man, sabi niya, wala na ring saysay kasi wala na rin yung ihahandog kong ginto. Habang siya nakapahinga, napaidlip nung sandali na yan, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus. At nung magpakita sa kanya ang Panginoong Hesus, buong kalungkutan na sinabi niya sa Panginoong Kristo, ang sabi niya, bakit ngayon lang tayo nagtagpo? Bakit ngayon lang tayo nagkita? Kung kailan wala na akong ihahandog. Kung kailan wala na yung gintong ihahandog ko sa iyo, ngayon pa tayo nagkita. Nagkita sila pero hindi siya naging masaya kasi wala na yung kanyang ihahandog sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa taong ito, na kung saan nalulungkot dahil yung ihahandog niyang ginto ay wala na, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, ano mang ginawa mo sa isa sa maliliit na iyong kapatid, sa akin mo ginawa. Sa akin mo ginawa. Ano ang nagdala sa taong ito sa ating Panginoong Hesukristo? Ano ang nagdala? Yung tala, sinubaybayan ang 3 pantas. Pero itong tao na to, ano po ang nagdala? Ano ang nagpatnubay sa kanya para na kung saan magtagpo sila ng Panginoong Hesukristo? Ano po iyon? Mga kapatid sa Panginoong Hesus, wala siyang ibang sinundan nung oras na yan, kundi yung bawat kabutihang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang tinularan nung sandali po na yan. Habang hinahanap niya ang Panginoong Hesus, habang minimithi niya na makalapit sa Panginoong Hesukristo, masumpungan ng Panginoong Hesus, wala siyang ibang ginawa, kundi kung anong kabutihang ginawa ni Kristo sa kanyang kapwa, ginaya niya, sinundan niya, ginawa niya mga kapatid, at yung mabuting gawa na yon ang nagdala sa kanya sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Purihin po natin na sa atin sa panahon po nito mga kapatid, marami pong nararanasan tayong kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kabutihan po ng Diyos sa buhay po natin. Na ang kabutihan na yan mga kapatid, na ginagawa po ng Diyos sa buhay natin. Kung atin iyan matutunan lang gawin sa ating kapwa, yan ang magdadala sa atin, sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Yan ang magdadala po sa atin, sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Na huwag natin limutin ang lahat ng iyan. Naririto tayo ngayon sa gawain ng ating dakilang El Shaddai dahil isa lang ang nais ng ating Panginoong Hesus, matahak natin ang tamang landas palapit sa Kanya. Matahak natin ang tamang daan patungo sa tunay na kaharian ng ating Diyos na inilaan niya sa atin pagdating ng panahon. Kaya anumang kabutihang ginagawa mo, hindi sayang. Hindi sayang yan mga kapatid sa Panginoong Hesukristo. Kanina sa aming pag-aaral, kaunting pag-aaral sa mga lingkod ng Diyos, sabi ko kung si Kristo ang salita ay nagkatawan tao at si Kristo yung salita na yon na nagkatawan tao, ngayon kung wala na si Kristo, nawa yung salita na yon ay nananatiling nagkakatawan tao. Sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin,
Amen. Sa pamamagitan ng bawat isa po sa ating kapatid, dapat yung salita na yan ay nananatiling nagkakatawan tao na kung saan buhay na buhay ang salita na yan sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin. Nang sa ganon, si Kristo'y nananatiling natatanaw natin sa isa't isa. Sa isa't isa. At kapag natanaw natin si Jesucristo sa isa't isa, magagawa natin mahalin ang isa't isa bilang pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. At ang bawat kabutihang magagawa natin sa isa't isa, yan ang magdadala sa atin sa ating Panginoong Jesucristo. Nais nyo bang makita ang hari ng mga hari? Masdan mo yung katabi mo. Hallelujah. Glory to God. Hindi siya nalalayo sa iyo. Amen. Hindi siya nalalayo sa iyo, kapatid. Naririyan lang siya lagi sa tabi mo, sa paligid mo. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sabihin po natin, Ama naming nasa langit, lumalapit po ako sa iyo, buong puso nagpapakumbaba. Inaamin ko na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Dalangin ko, ako'y inyong patawarin sa lahat kong nagawang kasalanan. At sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo, ako'y hugasan sa lahat kong karumihan. Binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita, Jesucristo, sa puso ko, sa buhay ko, na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Panginoong Jesus, gawin mo ako na iyong banal na tahanan. Yuko po natin ang ating ulo. Anyayahan niyo po ng Panginoong Jesus, manahan sa puso pong iyan. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba ng susumamo, paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaniikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba ng susumamo, paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaniikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Minsan pa nating sabihin, Lord, ang aming mga puso ay amin pong idinudulog sa iyo. Suko'y dinudulog sa'yo, Nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, nagsusumamo, Amen. paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaniikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, Daluyan ng mula. daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan,
Maghari ka, O Diyos, sa buhay namin. At daluyan mo kami ng wagas mong pagsinta, Panginoong Hesus. Daluyan mo kami ng walang hanggang pag-ibig mo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Mag-partner-partner po kayo, dalawa-dalawa. Lahat ho ba may upuan? O, yung isa nakaupo, yung isa nakatayo. Okay. Yung isang kapartner nakaupo, yung isa nakatayo. Okay na po ba? Sige, yung nakatayo, pakipatong po sa ulo ng nakaupo ang inyong kamay. Alam niyo po, may pangangailangan iyan. May mga suliranin din po iyan. Nasa pamamagitan ng panalangin mo, maaari ang lahat na iyan ay magkaroon ng katugunan. Hingin mo sa Diyos ngayon, ipanalangin mo siya. Hingin mo sa Diyos ang lahat ng nais mong ibigay sa Kanya ng Diyos. Hingin mo sa Diyos ang anumang makabubuti para sa Kanya. Hingin mo sa Diyos. Idalangin mo. Iparanas mo, Diyos, smitan mga kamay na iyan, ikaw ang may hawak sa bawat isa. Kamay mo ang siyang nakapatong sa kanilang mga ulo. Buhat sa kamay na yan, Ama, padaluyin mo ang iyong kapangyarihan. Puspusin mo ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu. Ang mga kalungkutan, palitan mo ng kagalakan. Ang mga kabiguan na nararanasan, palitan mo ng mga tagumpay. Ang mga kawalan na nararanasan nila, padaluin mo, O Diyos, ang kapunuan sa kanilang buhay, Panginoong Hesus. Ang may karamdaman, pagalingin. Ang nangihina, palakasin, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Tunay tanging kamay mo lang ang aming karamay habang kami naririto sa bansang ito. Ang kamay mo ang aming pag-asa, Panginoong Hesukristo. Kung tapos na po kayong ipanalangin sila, palit na naman po kayo. Yung nakatayo, siya na namang uupo. Yan ang magandang pamasko ngayon. Yung mga panalangin mo para sa Kanya ngayon. Ipanalangin mo siya. Hingin mo sa Diyos ang nararapat para sa Kanya. Padaluyin mo, Ama, sa mga kamay na yan ang iyong kapangyarihan. Palakasin mo, Diyos, ang mga nangihina. Pagalingin, O Diyos, ang may karamdaman. Pawiin ang lahat ng kahirapan, O Diyos, at padaluyin, O Diyos, ang kaginhawaan, kasaganaan sa buhay nila, Lord. Pawiin ang nararanasan na kalungkutan, dakilang El Shaddai, at palitan ng tunay na kagalakan, dakilang Diyos. Kagalakan na masumpungan ka namin, Panginoong Hesus. Padaluin mo sa mga kamay na yan ang pag-ibig mo, Panginoong Hesukristo. Puspusin mo po ang bawat isa ng iyong kapangyarihan sa pagitan ng iyong banal na Espiritu. Punuin mo ng pag-ibig mo, Diyos.
ang galit, pawiin, Panginoong Hesus, at palitan ng pag-ibig mo, Diyos, sa puso ng bawat isa. Ang dalangin, Lord, ngayon ng bawat isa sa kanilang mga kapatid, O Diyos, dinggin mo, Ama, at ipagkaloob. Punuin mo po ng mabubuting bagay na kanilang pangangailangan araw-araw ang kanilang buhay, dakilang Diyos. Salamat, dakilang El Shaddai. Maraming salamat. Kung tapos nyo na ipanalangin, pwede na po tayong tumayo lahat. Sa bawat tahanan, yan ang pinakamasarap. Na sa bawat pamilya, nararanasan mo yung kamay. Kamay ng bawat isa na nagdadamayan, nagmamalasakitan. Malayo man tayo sa ating mga pamilya sa bansang ito, tayo ang magkakapamilya dito. Ang kamay na yan ay para sa isa't isa. Amen. Hallelujah. Sige, taas niyo po ang inyong mga prayer requests. Dakilang Diyos, maraming salamat. Salamat, dakilang El Shaddai. Kung paano mo ibinigay sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, aming inaangkin lahat ng kahilingan ng aming itinataas ngayon, Ama, ay inyo nang ipinagkaloob, dakilang El Shaddai. Dalangin ko, dakilang Diyos, ipagkaloob mo sa aming mga mahal sa buhay, na sa aming bansa, Panginoong Jesucristo, ang kasaganaan, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Ipagkaloob mo ang kaayusan ng buhay, dakilang Diyos naming nasa langit. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat sa pagtugon mo sa aming mga kahilingan ngayon, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos. Sa iyo balik namin ang lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati, taos pusong pasasalamat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, sister, mahal kita. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. God bless po sa inyong lahat. I love you with the love of the Lord. Merry Christmas po sa inyong lahat. Christmas! Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang inap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na